impormasyong pangkalusugan. Anybody could have it. Kaya importante na aware tayo na pwede palang magkaroon ka ng ganitong klaseng sakit. Makabagong lunas sa karamdaman. So in essence, ang nagagawa nito is mas madaming oxygen ang umaabot sa parte na hindi naaabot ng blood circulation. Kalamang pangmedikal ang hatid namin sa inyo ngayong hapon hinggil sa sakit na colon cancer. Ito po si Paring Ray. At ang makabagong teknolohiyang magbibigay pag-asa upang malunasan maging ang malulubhang karamdaman. Ako naman ang inyong kasangga, JR Langit. Ang lahat ng yan ngayong hapon sa ating Kasangga mo ang langit. Kasabay na rin ang pagbabago ng panahon, marami ang mga sakit na natutuklasan na nagiging banta sa ating kalusugan. Tulad na lamang ng pagkakaroon ng cancer sa iba't ibang bahagi ng katawan ng tao, isa na rito ang cancer sa bituka na binigyang linaw ni Dr. Enrico Regasa, isang espesyalista mula sa National Kidney and Transplant Institute. Well, colon cancer, isa sa mga cancers yan, no? Malignant growth na nagsisimula sa loob ng ating bituka. Tapos lumalaki siya at kumakain palabas. Yun ang tinatawag natin colon cancer. Dok, yung mga sintomas naman na meron kang colon cancer. Kung maliit pa lang yung colorectal cancer mo, most of the time wala kang simptomas. Wala kang nararamdaman. Nagsisimula lang ang simptomas mo kapag lumalaki na yung bukol. Pagka malaki na siya, bumabara na siya, no? So, ang nangyayari doon, nahihirapan ka ng dumumi. O kaya yung dumi mo, numinipis. Minsan putol-putol, minsan parang dumi siya ng kambing na bilog na maliliit. Minsan may konting dugo, nakabahid. Hindi na masyado marami, minsan bahid lang ng dugo. Minsan mauhog. Minsan salitan ng pagtatae at saka pagtitibi. Gano'n po kalaki yung chances po na paggaling po pag meron kang cancer, colon cancer? Mataas ang chance na gumaling ka. Depende kung anong stage mo makuha. 4 na stages yan, A, B, C, D, o kaya 1, 2, 3, 4. No? Pinakamaganda yung A or 1. Nandun lang siya sa pinakaloob ng bituka, sa mucosa lang, yung first layer ng bituka. So, hindi pa yung kumakala sa ibang parte ng katawan. Pag nakuha mo sa stage na yon, more than 90% ang cure rate nun. Ibig sabihin, halos wala ka talagang sakit pag natanggal yun. No? Kailangan operahan or tanggalin by colonoscopy. Okay yon. Pero as you go along sa stage niya, pag umabot ka sa stage D, bumabagsak yun dramatically. Mga 20% or even less ang cure rate no? Naghahabol ka na lang. At sa paglala nito, maring maapektuhan rin ang ibang bahagi ng katawan. Hindi makadaan ng dumi. Lalason siya ng dumi sa loob ng katawan niya. Tapos, depende kung kasi pwedeng kumalat yan kung saan-saan. Pwedeng kumalat yan sa atay, maninilaw ka, pwedeng kumalat sa buto, masakit. Pwedeng pumunta sa utak. Kaya yung tao, nag-iiba. Kala mo, nasisiraan ng bayat o nag-uulyanin. Yung pala, may mga bukol na pala siya ng colorectal cancer sa utak niya. Hindi kailangan malaking-malaki yung pinaka-cancer mo sa bituka. Minsan, maliit lang siya. Pero kumain siya palabas, umabot na siya sa tinatawag nating submucosal layer. Nandun yung mga lymphatics, no? Yung mga daanan ng kulani. Doon kumakalat yung cancer. Pumapangatlo sa talaan ng mga sakit na nakamamatay ang colon cancer. Ngunit kung ito'y maaagapan, ito ay malulunasan. Mataas na yung ranking niya, no? Nandun na siya sa taas. Kasi as a country advances, nagiging mas developed, tumataas ang incidence ng colorectal cancer dahil nga nag-iiba na yung lifestyle. Connected din siya kasi sa lifestyle mo. Sino-sino po yung madalas na mga po ng ganitong sakit? Hindi naman to namimili eh. Ang babae at lalaki, halos pareho ang chances na magkaroon ng colon cancer. Pag tumatanda tayo, above 50, 60, 70, ganyan, tumataas ang risk natin magkaroon ng colorectal cancer. In fact, kahit na anong cancer, no? Kasi humihina na yung immune system ng katawan natin. Bukod pa rito, ang maagap na pagpapatingin sa doktor ay kinakailangan upang maagapan ang kalagayang pangkalusugan. Pamadali lang yung procedure, 15 minutes lang. Outpatient yun, hindi ka nang kailangan hospitalize. No? It's a very good screening test, the colonoscopy, at the same time, prevention. Kasi pag may nakita ng polyp, susungkitin na lang natin, so hindi ka na mahihiwa. Ngayon naman, kung sa pamilya nyo may cancer, no? Mas lalo na colorectal cancer, kailangan mas maaga ka magpasuri.
kung paano sa pamamagitan ng hangin, karamdaman ay gagaling. Susunod sa ating Kasanggamong Langit. Kasangga mo ang langit. Kasangga mo ako, di kita Hanging ating niyalanghap, maaari nga bang maging lunas sa malulubhang karamdaman? Tunghayan ng pag-asang hatid ng hyperbaric oxygen therapy. Ang concept niya is our body normally needs na mas mataas na oxygen. Normally, hindi natin nakakuha ngayon sa air because due to pollution or due to some illnesses ng mga pasyente. At saka isa, minsan due to age, yung elderlies, medyo less ang oxygen na nakuha nila. So with this therapy, they get more oxygen, and as we know, oxygen is needed by the body for most of the functions ng mga organs. So in effect, mas maganda yung functions ng organs with a lot of oxygen. Dito sa klinika ni Dr. Lester Suntay, makikita ang aparato na tinatawag na hyperbaric oxygen chamber na siyang tumutulong sa pagbababilis ng paggaling ng mga pasyenteng na stroke, diabetic, may impeksyon sa buto at mga pasyenteng sumasailalim sa chemotherapy o radiotherapy. Kulang yung blood supply dun sa area, kulang yung oxygen. But with hyperbaric oxygen therapy, umaabot yung oxygen dun sa part na hindi naabutan ng damage. We're not promising na talagang magagaling siya from the whole stroke, but the patient is functional. Nakasuklay siya, nakasipilyo, nakakapagkain using the damaged extremity. Inirekomenda rin ang paggamit ito sa mga batang may ADHD, ADD at autism. Okay with regards to functioning with other kids. So, madami na benefits. So, with regards to age range, up to the pinakabata hanggang sa pinakamatanda, okay lang. But may certain precautions na sinisilip natin. Isa, yung tenga. Dahil yung tenga pwedeng mag-cause ng problema pag nasa under pressure dito sa chamber. Yung lungs, check na natin. Saka yung buong well-being ng patient bago siya pumasok. So, para safe lang yung patient. At gano'n naman katagal ang therapy? Normally, average depending on the illness for roughly mga 60 to 90 minutes. Susubukan na natin ng hyperbaric chamber. Na-check na yung lungs ko, na-check na yung ears ko, at saka yung aking blood pressure and all cleared. Pwede ko na ngayon subukan to. Sa loob ng hyperbaric chamber ay maaari magbasa ng libro o di kaya'y matulog habang hinihintay ang tinalagang oras para sa therapy. Kinakailangan ba continuous? Better result, mas maganda po yung resulta kapag talagang tuloy-tuloy. Ibig sabihin, everyday for certain illnesses. Pero for ibang illness, pag minsan talagang hindi kaya ng pasyente na everyday, hindi advisable pero at least every other day, okay pa din naman. Pangalawa pa lamang ang klinika ni Dr. Suntay na mayroong hyperbaric oxygen chamber sa ating bansa. Bagay na nagbibigay pag-asa sa kanyang mga pasyente upang lubusang gumaling sa kanilang karamdaman. Pwede po kayo tumawag dito sa clinic dito sa Festival Mall, Hyperbaric Oxygen Therapy Clinic. Number niya is 994-3305. kasangga mo ang langit. Kasangga mo ako, di kita iiwan. Isang grupo ng mga siyentipiko sa Espanya ang nagtagumpay umano sa paggawa ng mabisang malaria vaccine. Ayon sa kanilang pag-aaral, epektibo ang naturang vaccine ito nang subukan nila sa mahigit na 2,000 kabataan sa isang bahagi ng Afrika. Ang malaria vaccine na kasalukuyang pinag-aaralan ng mga dalubhasa sa Espanya ay inaasang magiging lisensyado sa taong 2010. Bagamat may tuturing na sandaling panahon lamang ito, 5 taon pa rin magdurusa ang milyong-milyong mga mamamayan, partikular na ang mga kabataan sa buong mundo ng dahil sa malaria. Sa patuloy na pagbabago ng estilo ng ating pamumuhay, dapat lamang isa lang alang ang pagkakaroon ng magandang kalusugan ng ating pangangatawan.
ang pag-aabuso at kapabayaan sa kalusugan ay maaaring mauwi sa malubhang karamdaman. Laging tandaan na ang kalusugan ay may tuturing nating tunay na kayamanan. Sana mo naikikin nyo, isang spesyal na pagtatanghal ng ating palatuntunan na kapagdating ng kakaibang aral at leksyon sa buhay. Hanggang sa muli, sa ngalan pa rin po, The Race ng Langit, ito po si Paring Ray. Ako naman si JR Langit. Laging tandaan, Sa anumang laban, kasangga mo ang langit. sa bawat sulok ng mundo ay may Pilipino. Minsan pa isa may kami bisitahin sila. Mula po rito sa Chinatown, San Francisco, California, USA. Ito po si Paring Ray. Tampok natin sa hapong ito. Bagamat maliit, siya naman ang tinaguriang undefeated martial arts champion sa Chicago, Illinois. Well, I started in 87, right away, 87. I was winning 87 until 94. Nobody beat me in the States. Ngayon, isang martial arts school sa Amerika ang kanyang tinayo. Sa bundok na ito, sinasabi nagsimula ang Taoism. Ngayong hapon, pasya na natin sa China ang isang lugar na tinawag nilang Mountain on the Sea. At kung naghanda na kayo, simulan na natin ang ating biyaheng langit. Hi, welcome to Chicago. How is Bionic Lonnie? Tinatayang mahigit na 7 milyong Pilipino ang namumuhay sa labas ng Pilipinas. Ito ang kanilang mga kwento. Pauwi na ako, konting tiis pa. Dala ko ay ginhawat kay gandang umaga. Abangan mo ako, huwag nang maiinip. Sa taas ng 5'4", paano niya pinangunahan ang mundo ng martial arts sa Chicago? Ang story ng pagpupunyagi ni Jojo sa Chicago at ang bagong trabaho kinaharap niya, tunghayan natin ngayong hapon. Pinasyalan ng grupo ng Biyaheng Langit ang syudad ng sinasabi nilang third largest city sa buong Amerika, ang Chicago. Sa bahagi ito ng Illinois, ay nakilala namin si Jojo Station. Si Jojo ang nagmamayari ng Power Kicks, isang martial arts school na itinayo para sa mga batang nagdanais na maging katulad niya. Si Jojo ay dating undefeated martial arts champion sa bahagi ito ng Illinois. Dito niya ikinento sa amin kung paano siya nahilig sa martial arts. Growing up, I was kind of like a bully, you know. So, nung nag-start ako ng martial arts, parang naiba yung direksyon ng buhay ko. Disiplina. If you work hard, you achieve anything that you want. I continue on training. I just want to be a champion, not only in the ring, but in life. Nasa Pilipinas pa lamang noon si Jojo nang mahilig na siya sa martial arts at nang magtungo sa Amerika ay sinubukan niya ring mag-taekwondo. Ang sabi ng instructor ko, you know, in martial arts you have to keep an open mind, but try to learn as much as you can. It doesn't matter what style kasi it depends on the person. If it doesn't become part of your life, hindi ka magiging successful. Upang madagdagan ang kaalaman pagdating sa martial arts, ipinagpatuloy ni Jojo ang pag-aaral kasabay ng pagsasanay ng iba't ibang klase ng martial arts. Mula sa karate, natuto rin siya ng taekwondo, judo, jiu-jitsu at iba pa. Kaya naman nang nagsimula siyang lumaban sa mga paligsahan, ay palagi siyang nananalo. I started winning right away. I was undefeated Illinois State champion for a while, and then right away, 87. I was winning 87 I was winning till 94. Nobody beat me in the States. Taong 1993, nakabit ni Jojo ang kauna-unahan niyang national medal. It was a collegiate national medal.
So tapos 94, I won everything. 94, I was national champion. Para na rin matustusan ang pag-aaral, ay nagsimula si Jojo na magturo ng martial arts sa mga kabataang nagnanais na matuto nito. Kolehiyo pa lamang siya nang maisipan niyang magtayo ng sariling eskwelahan. Nangyari noon in college, I needed some money, to maintain, yung pangbaon mo, pangkain mo. So I started teaching a few kids, from the university. Then we started getting together. Tapos nagbabayad sila, So it's like I made it like a group, like a study group. I did pretty good, Then I said, hey, bukas tayong business, tingnan natin mangyari, So far so good. Kasabay ng hilig niya sa martial arts ay ang pagpasok niya sa panibagong larangan. Ito ay ang pagpupulis. That's something na nung maliit pa ako, di ba? Every little kid watch TV, di ba? Shooting, fighting, wow, paglaki ko, I want to be police. What's funny, nagpa-process pa lang ako sa police. A lot of people na-doubt nila ako, Oh, you're too short, you're not gonna pass the test, Yung physical niyan, matindihan. Examination, di ba? It was really tough kasi dito, pag napapasok ka pa lang, walang palakasan. You have to pass your written test, your psychological, your physical. Uulitin nila yun, tapos may medical test ka. Pero, in other words, hindi ka punta sa gera na hindi ka prepared, no? So, when I was gonna take the test, I trained harder to make sure that I passed. Bagamat marami ang nangungutya sa kanya noong una, ngayon ay may pagmamalaki na niyang naipasa at nakayanan niya ang lahat ng ito. Mapapayo ko sa kanila na, syempre, you have to try to be productive, Don't be lazy, don't always do something. Syempre, lalo na kung nandito ako sa Amerika, you have to be really productive and plan ahead. Don't just, bara-bara ka lang sa buhay, You have to plan ahead. Hilig sa martial arts ang nagtulak kay Jojo na pasukin ang propesyon ng pagpupulis. Ngayon, bagong laban naman ang kanyang pinaghahandaan. Pauwi na Laban kung saan itinataya ang kanyang buhay, kapalit naman ang kaligtasan ng nakararami. paangkas, paring Ray, sa biyahe. Sa bahagi ng Qingdao, dito katatagpuan ay isa sa pinakamalaking Taoist center sa buong China. Halina't samahan niyo kaming pasyalan ang Mount Laoshan. Nagtungo ang grupo ng Biyaheng Langit sa Qingdao Province. Matatagpuan ito sa timog bahagi ng Shantung Peninsula sa bansang China. Dito matatagpuan ang isa sa pinakamataas na bundok sa bansang ito. Nakilala ang bundok sa tawag na Home of the Supernatural Spirits. Bukod sa mga turista, sinasabing pinasyalan ito ng sinaunang emperor ng China na pinaniniwalaan lang dito nagsimula ang Taoism. Ang Taoism ay isang uri ng filosofiya na itinatag ni Lao Tzu noong 9th century BC. At hanggang sa ngayon ay marami pa rin ang tagasunod nito hindi lamang sa China, kundi sa buong mundo. Sa loob nito ay matatagpuan ang 9 na palasyo ng mga sinaunang dinastiya, 72 mga monasteryo at 8 templo. Kaya naman may tuturing ito na pangalawa sa pinakamalaking Taoist center sa buong China. Dahil sa aking kagandahan ng Mount Laoshan, nakilala rin ito sa tawag na Natural Sculpture Park. Pinaghalong nature view at man-made temples ang makita sa lugar na ito. Masasaksiyan rin sa mga templong ito ang makulay na kultura ng mga Chino. May kanya-kanyang kwento ang bawat templo at santo na dinadasalan dito. Sinasabing mayroong santo dito para sa mga babae at lalaking naghahanap ng mapapangasawa. Ganoon na rin para sa mga magulang na naghahanap ng mapapangasawa ng kanilang mga anak. At para sa mga nagdanais na magkaroon naman ng pera, ay meron ding santo sa Mount Laoshan na mari mong dasalan, kung saan ibibigay nito ang lahat ng iyong kahilingan. More money.
Come on, give us more money. Mahigit 2,000 taon na ang nakalilipas nang mabuo ang templo ng Mount Loshan. Naging tanyag ang bundok na ito sa buong mundo. Kaya naman binansagan ito ng maraming pangalan. Tinawag rin itong Mountain on the Sea at Home of Immortals at Celestial Residence. Naging malaking inspirasyon ang Mount Loshan hindi lamang sa mga deboto ng Taoism, kundi pati na rin sa mga turista at mga artista, mga pintor at manunulat na nakasaksi sa ganda ng bundok na ito. Itinuturing nila ang Mount Loshan bilang kanilang buhay na modelo. Ang Kasanggabon Langit Foundation ay nabuo ni Racer bago siya na maalam. Magsilbi itong inspirasyon para ipagpatuloy ang kanyang adhikain sa pagtulong sa kapwa at ang paglaban sa mapanganib na karamdamang cerebral malaria. Sa mga gustong tumulong, tumawag sa telephone number 634-5335 o sumulat sa biyahinglangit@yahoo.com. Sa pamagitan nito ay mananatiling buhay ang alaala ng kasangga natin sa langit na si Racer. Hanggang sa susunod na Sabado, mula pa rin dito sa Chinatown, sa San Francisco, California, USA, ito po si Paring Ray. Sigurado rin kayo mauusan ng kwentong Pinoy sa pagkat sa bawat sulok ng mundo ay may Pilipino. Isang mga aming, taos puso pasalamat sa inyong patuloy na pag-ipaglakbay sa aming Yahing Langit.